Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga. Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom na ito muna i-prioritize natin? Ka pa ng petisyon? Maghihintay ka pa ng magko-complain? Naghihintay ka pa ng magre-request sa'yo? Hindi na po. Kayo na po ang umako rito. Patawag nyo na po lahat ang mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito. Ito ang Wow Trending. Congressman Marcoleta hinamon ang mga kasamahang congressman sa Quadcom na imbestigahan ang flood control sa Bicol, kasama na dito ang mga kontraktor dahil base sa mga nakalap na informasyon ni Congressman Marcoleta, ang mga congressman na may hawak ng budget sa flood control ay sila din ang kontraktor. May budget na, kontraktor pa. Wow! Sa isang post ni Sas Rogando Sasot ito si Frederick Garcia Ora noong April 4, 2020. Sa kanyang Facebook, ibinalandra niya ang kanyang ID sa Tingog Party List. Ito ay pirmado ni Martin Tambaluslos Romualdez at ng asawa niyang si Yeda. Ang nakalagay sa ilalim ng pangalan ni Ora ay Skeletal Workforce. Pinadala ito ng isang whistleblower na may access sa database ng mga accredited constructor dahil naloka siya sa kanyang nakita pagkatapos kong i-expose ang isang DPWH contract na worth 280 million pesos. Sa contract na iyon, si Ora ang authorized managing officer. Ang contract na iyon ay between DPWH at Sandways at isang kontraktor ng FGO Construction. Madalas ang FGO at Sandways ni Saldico ay magka-joint venture. Ang Sunwest ay isang AAA company kung saan pinakamataas na kategory ng isang kontraktor na pwedeng makapagbid up to 450 million pesos worth of project. Nakaka-inspire na ang isang skeletal workforce ng Tingog Party List ay nakakuha ng about 2 billion worth of DPWH contract. Ito lamang ang mga nakalap ko. Nang ipinost ko ang ID na ito ni Ora, nilock niya bigla ang kanyang Facebook profile, pero at least bongga na naging billions kaagad ang kanyang naging revenues in about 2 years kahit isa lang siyang skeletal workforce ng Tingog Party List noong pandemic. Ayon pa nga kay Congressman Marcoleta na 22 billion ang budget ng flood control ni Congressman Saldico sa Bicol, pero nagtaka si Congressman Marcoleta dahil base sa report ng Freedom of Information, mahigit na 5,521 completed flood control projects na daw. Mula July 22 hanggang May 2024, ang ginastos ng Bicol Region sa kanilang flood control: 2024, 14.5 billion, 2023, 9.6 billion, 2022, 14.4 billion, ang dami pang sobra. Tanong ng mga kababayan natin, nasaan na ang flood control project? Ginastos ang pera, hindi natin alam kung nasaan ang project. Naku po. Komento pa nga ng mga netizen na bakit kapag ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa Office of the Vice President, ang bilis nyong manghusga at kinalkal nyong mabuti, kapag yung pondo ng flood control at sa nasasakupan mo ayaw mong pag-usapan, bakit anak ka ba ng Diyos bawal pakialaman? Ngayong taong bayan na ang naghahanap ng 5,500 flood control, bakit wala kayong mailabas pati yung pondo? Ubos na din, mabuti nga mismong kalikasan na ang nagbubulgar ng mga kalat. Ng storm o typhoon na Christine ito. Bakit parang nakabibiging katahimikan naman at walang paliwanag na nanggagaling sa DPWH? Kasi alam natin na nakapaglatag ang pamahalaan magmula pa ng 2022, alam ko yan, ng mga flood control projects. Halimbawa, sa buong Bicol Region, kung tama yung aking na-research, na initial na impormasyon, buong Bicol Region, magmula 2022 hanggang 2024, yung total na halaga ng flood control projects na nailatag dyan, aabot ng 22 billion pesos. Ang laki naman pala. Ngayon, palagay ko karapat-dapat lamang na tanungin. Kung talagang nailatag yung mga flood control projects, ba't ganyan naman ang kinasangkutan naman ng Bicol Region? 95%
ng buong Bicol Region ay tinamaan ng kalamidad na yan. Nasaan yung mga flood control projects? At saka, ang bagal po din humupa ng tubig. Kasi yung iba, hanggang ngayon, baha pa sa Bicol Region. Pero ang isa ho sa, siguro ay maring sabihin nilang dahilan, ang ulan daw po na ibinuhos ng Bagyong Christine sa Bicol Region ay pang buong isang buwan, Kong. Nahigitan pa raw nito yung ulang ibinuhos ni Ondoy. Pang buong isang buwan, ibinuhos lang ng isang araw pagpalagay mo na, talaga naman nangyayari yung ganyan Pero kung halimbawa, yung kabundukan natin, punong-puno pa yan ng puno, na ang kanilang mga ugat, yan naman ang talagang natural na sumisip-sip sa tubig na idinudulot ng tagulan. Yung pagragasa na yun, ibig sabihin, wala nang Wala nang pumipigil. Wala nang pumigil na kahit na siguro malilit na ugat na lang. Baka damong ligaw na lang ang pumipigil doon. Ayun nga po At ito'y kapuna-puna ako, hindi lang naman dyan sa Bicol, sa lahat na ng baha na nakikita ko, kahit dito sa Rizal, ganun na ho yung ragasa ng tubig, may puwersa na ho. Pero sa nalalaman ko, halos 20 taon na nakararaan, pinag-uusapan na natin yung resiliency, pinag-uusapan na natin yung mitigation, prevention. Ito yung mga aksyon na dapat na gamitin kung pinag-uusapan ay yung pagharap sa mga kalamidad na dinadaanan ng ating bansa. So, nasaan na yung mga mitigation programs na noon pa ay nilatag na ng ating pamahalaan. Hindi mitigation na nangyayari. Parang imbes na mitigation, lalong lumala. At saka matatandaan ko, kung nagtatag pa nga ng Task Force La Nina At ang alam kong sinasabi nila na ang La Nina, bagamat ngayon, nagtataka ko, hindi nila binabanggit yung word na La Nina. Bagyo lang. Ito nga hong, pag simula na ng October o last quarter ng taon, magsisimula na raw ang La Nina. Sinabi na yan, di ba? Sabi nila noon, okay, huwag kayo masyadong mabahala dyan sa epekto ng El Nino. Kasi El Nino, tinamaan na rin tayo. Ang mas lalo ninyong paghandaan at bigyan ng kaukulang atensyon ay yung epekto na idudulot ng La Nina. Ipinahayag na ito mula pa nung tagal pa nung Marso pa lang. Marso, hindi lang. Palagay ko, Disyembre sinasabi na. Last year, pagkatapos ng La Nino, El Nino, ito na. Itong raragasa sa atin. Anong kahandaan ang ginawa? Yun nga po. Siguro ang ating mga kababayan na hindi naman kinakailangang maging siyentipiko ka pa palagi niyang iisipin, very basic. Parang, ba't ganun po yung nakita namin? Bakit parang hindi napaghandaan? Ayun nga po. Panay-panay din ang meeting nila noon at sinasabing nakahanda na po tayo. Hindi po ba? Ito, initial damage ng infrastructure sa buong Bicol Region. Initial pa lang ito. 15 million. Yung losses ng agriculture, 10 million. Ano lang ito, initial. Hindi pa natin nakukwenta yung kaganapan ng lahat ng pangyayari. 20 nang namamatay as of October 24. Sa buong Bicol Region lang ito. Bicol pa lang po yan. So nasaan yung tinatawag nating prevention, mitigation, adaptation, may mga ganyan pa Disaster preparedness. Kaya nga. Ganyan pa. So, alam natin na yung disaster talagang pangkaraniwan na dumarating sa ating bansa. Kaya naglatag nga tayo ng iba't ibang mga programa kung hindi man ma-prevent ka niya, ma-mitigate man lang. Di ba? O kaya makapag-adapt ka. Kung hindi mo na ma-prevent, mitigation ko, konti lang. I-adapt mo na sa sarili mo. Yes. Yan ang pinakamabigat Yung sasabihin mo sa sarili mo, o sige, halika na kamo, halika na Bagyo. Pumunta ka na rito. Wala naman akong magagawa. Wala naman akong choice Yes. Pero napaghandaan na kita sa parang inihanda ko na yung sarili ko. Na maghirap na naman ako sa taong ito. Ayun nga.
Kasi sa pangkaraniwang, alam mo, lalo na yung magsasaka o pangkaraniwang kababayan natin, yung pagdating ng disaster at tinamaan ng kanyang pamilya, alam mo, para makabangon yan, isang taon uli. Oo. Pangkaraniwan na yun. So, kung ano man yung kanyang nagawang pagtatagumpay, paunti-unti, nakapagpundar siya ng kahit konti. Yan ay maring nakapagtayo siya ng maliit na negosyo. O kaya nakabili siya ng isang panghanap buhay na sasakyan. O kaya nai-repair niya yung kanyang bahay. Pero ito matagalan ito Kasi nga, konti-unti lang para ito ay makapag-ipon siya ng konti. At pagkatapos papasok ngayon itong isang pasada lang. Yung pinaglaanan niya, yung pinaghandaan niya sa mahabang panahon para maipundar niya para sa pamilya, mawawala sa isang iglap lamang. At pagkatapos, aatras siya uli ng 1 hanggang 3 taon para makabangon uli. Back to zero. So pare-parehong naapektuhan ngayon. Pananagutan ng Estado, pananagutan ng pamahalaan, pare-parehong hirap kung paano magtutulungan. Nelson. Sapagkat malawak nga ang naging epekto ng pagbaha. Pag sinabi mong Bicol Region, magsisimula ka sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate. Bakit 95% ng buong Kabikulan ay napasa ilalim ng tubig? Sa harap ng pangyayari na alam naman natin, nakapaglatag ang ating pamahalaan ng flood control projects. Sabi ko nga sa iyo, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects na yan ay 22 bilyong piso. Pakalaki. Sa liwanag ng mga naipakita natin ngayon, parang walang epekto yung flood control. Ayun nga po. Baka sabihin nila, baka hindi po control ang naidala rito. Ano po? Baka flood lang, walang control kasi wala nga Di sana kung halimbawa, ngayon lang daw nangyari Hindi ba katwiran lang naman na isipin nila na nakapaglatag pala ng maraming flood control dito. Halos 22 bilyong piso ang katapat niyan. Di sana hindi naman ganun sana kalawak. Baka sakaling... nasa bakit naging baligtad? Palagay ko, tinatanong mo, kinakailangan siguro nilang nagpetisyon. Pwede po ba niyong ipaliwanag kung saan napunta itong mga flood control na ipinamamarali na nailatag po dito sa aming rehiyon? Di ba? So ipatawag lahat ang mga kontraktor. Ipatawag ang DPWH, pagkatapos ipatawag lahat ang mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa niyang mga flood control projects na yan. Kasi parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago. Nakita mo naman na nangyari. 3-4 months ago. Yung Kabong Kamay Nilaan, bumagsak nga yung malakas na ulan. Nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control? Na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. So pinag-uusapan, pera ng mamamayan ito Nagtatalo ngayon sa Kongreso, sapagkat ngayon ay pinag-uusapan uli ang pagbabudget. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas dyan sapagkat napaka-importante daw na usisain kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo? At saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Pagka po ba, halimbawa, may budget na namang bago. Flood control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung flood control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganon ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan at sa infrastruktura ng isang komunidad.
Yun ang nagmi-mitigate dapat. Oho. Kaya nga mayroong mitigation eh. Anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patotoo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol Region. Siguro. Hindi tayo nag-aakusa. Oho. Sinasabi lang natin, Kitang-kita naman, Kong. kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po? Ba't naipakita po natin yung kapinsalaan, malawak at matindi? Bakit po? Nasaan ngayon yung kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito? I-justify kasi yan eh. Doon pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Lahat ng sektor represented dyan. Kailangan i-prioritize po natin ito at saka ito. So, sa magitan ng kanilang pagpupulong, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng mga proyekto na makapagliligtas sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya, wala akong makitang patotoo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. Sino ang pwedeng magsiyasat nito kung para makita natin kung meron nga o walang... Bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Hindi ba? Ang Quadcom ngayon ang pinaka makapangyarihang komite sapagkat ito ay binubuo ng 4 na komite. Siguro isama na po ninyo yung pagbaha. Kasi malawak yung subject matter niya eh. And other illegal activities. Isa yun eh. Yung droga po kasama na yan. Pero mas malawak po ito eh. Kung sa bagay ko, ang inimbestigahan nila ngayon, ang isa ay extrajudicial killing. Pero ito hong bagyo, si Christine, pumatay na ng ito, pa lang to, running total ko nga. Ito yung bukod dun sa sinabi yung 20 sa Bicol Region lang ito. Pero ang total pala, Bicol Region, ito na, nadagdagan eh. 28, Calabarzon, 15, Ilocos, 1, Central Luzon, 1, pati Zamboanga, 1. May total na pong 46. Yan. Marami ba po ito? So, talagang kung yung pagpatay ang iniimbestigahan nila, parang tama kayo. Hindi lamang yun. Sa extrajudicial case. O yung human rights. Ayun pa, Bakit? Wala bang nalabag na human rights dito? Sipin mo, pinag-ipunan mo yung kotse na yun na inanod lamang ng basta-basta. Yung pananim mo na matagal mo nang inalagaan. Yung pag-aaral ng anak mo, nasira lahat ang mga lahat ng mga kasangkapan ng eskwela, pati eskwela, hindi na ngayon magamit. Di ba? Merong mga ikakasal, hindi na naikasal sapagkat pinospone. Merong nag-birthday, hindi na nakuha mag-birthday. Nasira yung restaurant, halimbawa. Lumubog. Napakaraming human rights na tinamaan nito eh. Oo nga, Kapag susumahin mo lahat ito, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom na ito muna i-prioritize natin? Kesa naman ang inyong pina-prioritize mga political interest sa ibabaw ng mga konkretong interest ng mamamayan na dapat sana ito yung unahin natin. Di ba? Sino ang tatanggi? At sino makikipagdebate? Nakatwiran lamang na kailangan siya sa atin yun na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong gumawa pa ng resolusyon. Pwede niya naman yung akuin motu proprio. Ibig sabihin nun, kahit walang resolusyon, kahit walang nag-request, sukat na nakita ninyo, harap-harapan nakita na ninyo kung gaano kalawak, kung gaano katindi ang pagkakawasak ng lahat ng komunidad na dinaanan nitong bagyong ito. Maghihintay ka pa ng petisyon, maghihintay ka pa ng magko-complain, naghihintay ka pa ng magre-request sa'yo? Hindi na po. Kayo na po ang umako rito. Patawag nyo na po lahat ng mga contractors na may kinalaman doon sa pagkakalatag nitong mga flood control na ito, na projects. Ayan.
Ito pa, Kong, dagdagan pa natin yung sinasabi natin na mga pinsala ng bagyo kasi dyan pala sa Lipa City may mga gumuhong lupa. At hanggang ngayon may nire-retrieve pa ng mga natabunan. Naku po, dyan ito sa Barangay Halang, Lipa City. Si Nick Paderogao ang magbabalita. Nick? Magandang hapon, Jen, Kuya Nelson. Sa sinagawang retrieval operation na natapunan ng landslide sa Barangay Halang, Lipa City, Batangas, na kung saan 4 na katao ang naging biktima. Nangyari ang landslide sa kasagsagan ng malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Christine. Sa initial na report, 4 ang naging biktima, may isang kumpirmadong nakaligtas at may 2 pang hinahanap. Sa initial na report, 1 ang kumpirmadong patay. Samantala, bandang 1:00 ng hapon kanina, nakuha ang bangkay ng 9 na taong gulang na PWD. Patuloy pa rin ang sinasagawang retrieval operation para sa isa pang biktima ng pagguho. Nick Paderogao para sa Saganang Mamamayan. Back sa iyo, Kuya Jen Gueneton. Ayan, maraming salamat. Nick Paderogao mula po naman sa Batangas. Isunod pa natin ito, clearing operation naman sa Barangay San Fernando, La Union. Ay, hanggang dyan, matindi ang epekto ng bagyo. Ronidel Nachor sa detalye. Ronidel. Andiyan ka ba, Ronidel? Ayusin natin maya-maya. So, kanina may nag-report tungkol sa landslide, ano? Ayan. Pangkaraniwan na kasi, itong tinatawag na landslide, merong road slips, at saka yung slopes protection. Ito ay bahagi ng programa ng DPWH na kung tawagin ay Asset Preservation Program. Alam mo kasi, yung ating mga kalsada, yung ating mga tulay, kailangan ay magamit sa mahabang panahon. Para sa ganon, yung ginastos natin, masulit natin. Kaya nga meron silang tinatawag na preservation program. Ayun. Ngayon, para magamit natin at hindi masira, hindi mawasak ang ating mga kalsada at mga tulay, sapagkat yan ang daluyan ng mga tao at daluyan din ng negosyo, ng komersyo, ay pinatitibay nila yung paligid ng ng mga kalsada. Yung tinatawag na slopes protection, para sa ganun yung basehan niya, yung base, matibay. Hindi gumuho. Oo. Tapos yung nilalagyan ng yung mga bundok na nadadaanan niyan, nilalagyan ng mga tinatawag na rocknet. Rocknet. Net. Tapos yung mga, meron silang tinatawag na mga nilalagay na mga road slips para mapatibay yan. Nandito yung pinakamalaking corruption Yung ginagamit na rocknet. Kinakailangan yan ay sumusunod doon sa tinatawag na mga specifications. Opo. Standards. Minanduhan ng DPWH pagdating sa mga ganitong mga program at projects, yung gagamitin ng mga rocknet ay susunod doon sa 2 specifications. Yung pag-Europa, ASTO ang tawag. Pagka naman bandang Amerika, ASTM standards. Ibig sabihin, kapag kayo na sinunod mo, abay talagang mapapatibay talaga. Matibay, Walang, kasi yung rocknet, matibay talaga yan. Kasi merong specification yan na talagang yung ibabaon na tubo yan, nakakapit dyan. Merong tamang sukat Parang ngayon, sa ganon, yung kakapit na rocknet na yan, matibay talagang kakapitan yung bundok na yan. Hindi basta-basta. Hindi gigiba. Hindi basta matitinag yan o gigiba yan sa konting ulan lang. Tingnan mo yung nangyari, nakita mo yun? Kasi ang nangyari, dahil nga sa corruption dyan, ilalagay nila sa bidding ASTM standard. O kaya ASTO. Pwede ma-approve yan. Bibili sila ng rocknet sa China. Hindi sunod yun. Counterfeit. Sa mga under specs ngayon yan. At pati yung gagamitin na mga sukat
o sukatan ng mga tubo na ipapasok para lang yung integridad ng gagawin ng project ay walang hindi questionable, hindi na susunod lahat yun. Kaya yung nilagay niyang rocknet, kasintibay lang ng sapot ng gagamba. Naku. Buti sana kung sapot ni Spider-Man, kung matibay. Sana kung si Spider-Man yan. Hindi. So nakita mo yun, binayaran ng gobyerno, ginastahan ng tamang paggasta. Ngunit yung project ay hindi ganun ang pagkakagawa. Ayun, yung kalsada, natabunan uli. So hindi lang buhay. Pati ngayon yung kalsada, nasira na. Isip-isipin mo kung paano ka makakadaan ngayon dyan. Meron nga ako nakita sa Albay, Kong, yung kalsada naging parang papel umangat Ewan ko kung paano nangyari. Ito naman, puntahan uli natin si Ronidel Nachor sa La Union. May clearing operation. Ronidel, ano yung nililinis nila sa barangay? Yes, Kuyang Jem, Kuyang Nelson at Kong Marcoleta, magandang hapon po. Isinagawa ang clearing operation sa isang bahay sa barangay Bungro dahil sa natumbang puno na tumama rito. Ligtas naman ang mga nakatira sa bahay at wala namang naitalang nasaktan sa nangyaring insidente. Bukod rito, ginanap rin ang clearing operation sa barangay Katbangin upang maialis ang sumayad na puno sa isang kalsada. Para mas ligtas itong daanan ng mga residente at sasakyan, nagtulungan sa clearing operation na ito ang kawani ng City Disaster Risk Reduction Management Council, Barangay Council, volunteers ng barangay. Nagpapasalamat naman ang City Government of La Union sa pakikipagkaisa at pagtutulungan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng nasabing lalawigan. Mula rito sa probinsya ng La Union, Ronidel Nachor, Saganang Mamamayan. Maraming salamat, Ronidel Nachor, mula po dyan sa probinsya ng La Union. Mabuti yan, puno lang. At madaling linisin yan, madaling i-clear yan. Pero kung sinasabi natin landslide, buwan ang gugulin mo dyan. Sapagkat yung lamang batong nagsikalat dyan, malaking trabaho yan bago mamalinis yan. Pero kung yung sinasabi nyo na ipatawag ng Quadcom at investigahan itong bahana ito at yung flood control, parang napakalit naman ng tsansa na gagawin nila ito, Kong. Bakit naman? Sa pakiramdam ko. Sa pakiramdam nyo ba? Hindi naman pakiramdaman ito ang pinag-uusapan natin, ano ba yung pambansang kagalingan? O sa bagay. Kung halimbawa, ang kanilang patakaran, kaya nag-iimbestiga, para sa ganun, maisaayos ang lahat. Bakit hindi isama ito? Sa bagay. Ang laki ng pinsalang ginagawa nito. Kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan, ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito? O hindi ba karampatan lang naman na tingnan din nila mula sa kanilang sarili? Teka muna, magpahinga muna tayo sa politika. Ito, totohanan na ito. Nakita natin, buhay na yung nasasalanta rito. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasawi noon. Pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi kung walang paghahanda na nangyayari dito sa lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Nakita naman natin kung paano yung lawak. Hindi ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, ang taong bayan na siguro ang magsasabi, teka muna, iba na yung inyong iba na yung mga patakaran dito, iba na yung pinaprioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan ninyo ito sapagkat ito ay bahagi din ang tungkulin ninyo? Bakit? Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi kabambayan? Ang palagi lamang ninyong tinitingnan, yung budget, yung pagkakagamit ng budget ng opisina ng isang nanunungkulan sa atin. Bagamat ang pinag-uusapan natin, lahat sana, patawag na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. Ito, ang pinag-uusapan natin, flood control projects na ginugulan, hindi milyon bilyong piso. Bilyon nga. At kung hindi magagawa ngayon, paulit-ulit nga yan every year, hindi ba? Kaya nga, kapag hindi nila pinagtuunan ng pansin ito,
abay, makikita mo rito yung pagbabalat kayo ng committee ito. Kasi kung pinag-uusapan natin ay yung interes ng bansa, kaya natin ginugugol ang panahon natin, hindi ba interes ng bansa rin ito? At mas lalo siguro lang dapat bigyan ng panahon ito. So hamon sa kanila ito. Hamon sa kanila ito na ipagpahinga muna yung pamumulitika sa alam naman ng taong bayan kung saan kayo papunta. Pero ito walang politika dito. Tingnan lang ninyo, kaya ang problema lang, baka mamaya nakasangkot ang mga project nila rito. Kaya baka yan sa pantaha mo, tama lang. Baka ayaw nilang tingnan sapagkat baka makita nila yung sarili nila na nakasama pala dito sa pagkakalatag ng mga flood control projects. Di ba? Oo nga. Kasi kinakailangan ng DPWH manguna rito. Nasaan po yung mga ginawa na flood control project? Anong lugar? Anong mga pangalan ng projects? Pagkatapos, sinuhin natin. Halimbawa, Bicol Region, Nelson. Ilan pong congressmen ng Bicol Region ang naglatag ng flood control projects sa buong Bicolandia? Sino-sino po ang mga kontraktor na ginamit? Alam din ng DPWH yan eh. Edi ngayon, suriin natin ngayon. Tingnan natin ngayon, bakit nagkaganyan? Mag-report kayo, bakit nangyari ang ganito? Bakit na imbes na makontrol natin ang baha, bakit lalo tayong binaha? Baka naman ang ginawa nyo, hindi flood control. Di ba? Baka puro floods lang ang kanilang inisip. Kailangan magsulit sila. Basa po tayo ng mga reaksyon. Naging sapat ba ang paghahanda ng pamahalaan sa nakaraang bagyong Christine? Puntahan natin muna yung mga nasa Facebook. Hindi. Hanggang ngayon, napakarami pa rin ang binabaha